May tao sa kabilang line, si Ricky ng Montalban. Ricky, hello. Hello, tricycle. Ricky! Hello po. Ayan. Ricky, kamusta? Pasensya na po, okay lang po. Ayan. Nandito po kasi ako sa... EDSA. May inaibang dating sa akin yung... Ayan. Ayan po. Boss, kanto lang. Ha? Ang daming tricycle dyan. Pwede mo bang takpan yung telepono ng kamay mo? Po? Pwede mong takpan ng bahagya yung telepono ng kamay mo para hindi gaano pumasok yung ingay. Sige. Anyway, Ricky. Po? Ba't ka napatawag? Ito nga po, may problema at alam mo ko ito malaki na po. Ano ba ginagawa ni Ricky sa buhay? Sa akin po may trabaho. Katrabaho ngayon po sa isang mall sa may Pasig. Yan po. Ano problema? Po, matagal na po ito na problema. Ako po kasi may asawa po. May asawa ka? Opo. Okay. May isang anak. Yan po. Tapos yung asawa ko nasa ibang bansa. Ngayon po, nagkaanak kami nung dumating siya dito na buntis. Tapos ipinanganak niya doon, inuwi niya dito, iniwan niya ulit. Tapos yearly na lang siya umuwi. Ganon. So kung samahan ninyo bilang magulang na lang. Opo. Okay. Ngayon po, ang talagang problema po doon yung madalas naming hindi pagkakaintindihan. Teka lang, gaano kadalas siya nasa abroad? Simula po nung nag-abroad siya, mga 14 years na. Siya lang simula nung nagkaanak kami, almost 6 years na. So mas madalas pa yung wala siya kaysa nandyan siya? Opo. Okay. Ano ang problema? Yun nga po, pag tuwing mag-usap kami, malamang sa hindi, mag-aaway kami. Kahit nasa abroad siya? Opo, nasa ibang bansa pa. Ngayon po, tuwing nag-aaway kami, lagi yung sumbatan, yung iniisip namin yung lagi namin sinusumbat yung nakaraan. Ngayon, yung pag-aaway namin sa isang araw, hindi na solve Teka lang, asan ba siya ngayon? Po? Asan ba siya ngayon? Sa ibang bansa po. Sa ibang bansa na naman. Opo. Okay. Ano tanong mo sa akin? Ngayon po, tanong ko po, kung dapat ko pa bang ituloy yung relasyon namin, no, itigil na. Ang tanong, mahal mo ba yung asawa mo? Po? Mahal mo ba asawa mo? Ngayon po, nabawasan na. Ang tanong, nakikita mo ba na maging successful yung samahan niyo bilang mag-asawa? Ngayon po, hanggat hindi ko nalalaman na magbabago siya. Bakit Ricky? Siya lang ba dapat magbago? Hindi ba dapat dalawa kayo? Po? Siya lang ba ang dapat magbago? Hindi ba dapat dalawa kayo? Willing po akong magbago kung ano po yung gusto niyang baguhin kong ugali. Kaya lang Ricky, may mali kasi sa sinasabi mo sa akin. Alam mo anong mali? Po. Ang dating sa akin, Papa Jack, magbabago lang ako pag nagbago siya. Opo. Ngayon, willing naman po akong magbago. Pag nagbago siya. Kung ugali. Kung magbabago siya. Hindi ho. Kung ano po yung... Kasi lagi po ko siyang tinatanong kung ano yung ayaw niyang ugali ko. Alam, mahirap kasi itong i-solve, Ricky, kasi malayo kayo sa bawat isa. Opo. Diba? Opo. Mahirap itong i-solve kasi malayo kayo sa bawat isa. Siya pa rin ba ang gusto makasama buong buhay? Tanong. Opo.
Siya pa rin. Opo. Oh. Eh, tuloy niya. Siya pa rin pala gusto mo makasama eh. Yun nga po, ayaw niya nga pong umuwi. Ano ba, gano'ng katagal siya? 6 years na siya nandun? 14 na po, all in all. 13? 14. Parang wala ka namang asawa niya. Sorry ha. Kaya nga po. Pero, simula po yun nung pagkadalaga niya. Pero nung naging kami na, 6 years na po. Ang tagal na. Anyway, ganito Alright, ayoko sabihin sa'yo na hadlang yung distansya Opo. sa inyong samahan, pero sa nakikita ko malaking factor yun. Kasi hindi po pwedeng lahat ng bagay dadaanan nyo sa telepono. Yun nga po. Di ba? May mga bagay kasi na hindi basta-basta sa phone nakukuha. Opo. Alam mo, pakiramdam ko nito, Ricky, Opo. pakiramdam mo, kilala nyo na lang ang bawat isa dahil magulang kayo ng iisang bata. Opo. Hindi dahil mag-asawa kayo. Yun nga po. Di ba? Opo. Pero mahal ba asawa mo? Meron pa rin po. Kaya lang hindi nakatulad nung dati. Yun. Dapat kasi may commitment. Yun nga po. Kasi kung wala kang commitment sa kanya, kahit na anong gawin ko, sabi sa'yo na tuloy mo yan, wala magaganap dito, di ba? Opo. Kahit anong sabihin ko sa'yo na tuloy mo yan, wala magaganap. Opo. Kung nakaantaba yung asawa mo, ano gusto mong sabihin sa kanya? Gusto ko lang sabihin sa kanya na sana yung sinasabi kong mga gusto kong baguhin na ugali niya, baguhin niya. Ano ba yung dapat baguhin sa kanya? Yun nga po, lagi pong negative yung mga iniisip niya tungkol sa akin kahit wala namang ginagawang masama. Lagi niyang sinisita bawat galaw. Gaya ng kung hindi ko kasama yung bata. Ano bang hanap buhay mo, Ricky? Hey, kwan po, guard lang po sa mall, sa isang mall po. Hindi pa sapat na yung kinikita para umuwi na siya dito magsama kayo? Po? Hindi ba pwedeng umuwi na siya at magsama na kayo dito? Pwede po. Bakit ayaw niyang buuin yung family niya na isang bahay muna kayo? Ayun nga po. Ayaw na mo pa. Sinabi ko na po sa kanya na umuwi lang siya at kung hindi siya makahanap ng mapapasukan niya, ako na lang po maghanap para sa kanya. Kaya lang, sabi niya nga po sa akin, ayaw niya pong mamasukan. Gusto nga daw niya pong magnegosyo at mag-ipon muna daw siya. But it's been too long, 16 years na, di ba? Kaya nga po. Magdadalawang dekada na. Ilan taon na anak niyo? Mag-anim na po. Nalulungkot ako para sa inyo kasi mas mahaba ang panahon na magkahiwalay kaysa magkasama. Yun nga po, ang masakit pa nun, tuwing mag-usap kami sa phone, puro away na lang nangyayari. Alam mo kasi may mga pagkakataon na ma-appreciate mo yung away. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi ang away is a form of communication. Yun nga po. Pag malayo ang bawat tao, yung away, form yan ng komunikasyon. Kaya lang po, madalas na po, halos lahat na, masabi ko lahat na siguro po ng pag-uusap namin sa phone, away na po yun, hindi na po. Wala na pong, hindi nga na po namin nababanggit yung pagmamahal o. Ba't yung baguhin? Bakit hindi mo bakit pag tumawag, di ka mag-I love you na mag-I love you sa kanya? Pa? Ba't di ka mag-I love you na mag-I love you? Yun nga po kasi nauunahan na po sa mga negative na mga feedback. Maglambing ka kasi agad. Malay mo, may magbago, di ba? Yun nga po, kapag maglambing naman ako sa kanya, iba naman yung iniisip na naman, puro nga po negative yung iniisip na tungkol sa akin. Ang tanong dito, kaya mo pa? Kaya mo pa? Yan nga po yung nahihirapan na rin po ako. Kaya mo pa? Kaya lang, iniisip ko po yung bata kasi lagi pong sasabi yung bata na sana magkasama na kami. Minsan nga po, nauna siya nagising sa akin yung bata at naririnig ko na lang po nagdadasal na sana magbati na daw kami. Yun po, kaya
napatawag po kasi nakukonsensya na po ako sa bata, lalo sa bata. Ganito alright, Ricky, yaman na rin lang ikaw ang kausap ko kasi ako nakasabihin to, okay? Opo. Ganito na lang. Ikaw ang kausap ngayon at kayong dalawa nag-aaway, simple lamang yung kapatid. Kapag halimbawa dumating yung pagkakataon na mag-usap, mag-aaway kayo ulit, alright? Huwag ka na mga tuwiran. Kasi kung wala ka namang kayang gawin para baguhin yung iniisip niya, walang point mga tuwiran. Opo. Alright? Opo. Mag-I love you ka na lang. Pero may mga pagkakataon, Ricky, na hindi importante kung sinong tama, kung sinong mali. Ang importante kung sinong kayang umayos sa gusot. Alright? Kung nakaanta ba siya, ano gusto mong sabihin sa kanya? Ayun po. Mama, sana umuwi ka na. Huwag mong isipin yung pera. Kasi ikaw pa yung mismo nagsabi na kahit saan mahanap yung pera. Siguro dito kaya naman natin mabuhay kahit pa paano. Kahit hindi ka kumita ng malaki. Kaya ipaubaya mo na lang po sa akin yung paghahanap buhay. Ikaw na lang sana yung mag-alaga sa bata. Ayun lang. Alagaan mo yung bata kasi hindi ko naman kaya na alagaan yun kasi Iba pa rin yung alaga ng babae kasi. po. Iba pa rin yung alaga ng babae. Yun nga po. Diba? Tsaka, I think, mga kaibigan, sorry po, wala ako sa posisyon para sabihin to. Maganda na meron siyang hanap buhay sa abroad, tama? Opo. Pero kung nakataya na yung kinabukasan bilang pamilya, Opo. hindi yung financial, yung pwede na kayo mag-iwahiwalay dahil sa sakripisyo ginagawa. I think mas maganda mag-regroup muna kayo. Kahit 1 year lang siguro, mag-regroup muna, baka kaya naman. Yun nga po ang sinasabi ko sa kanya. Kasi masyado nang naaapektuhan ng bawat isa dahil magkahiwalay kayo. Marami na po akong nirekomenda sa kanya na solusyon. Wala naman siyang ginagawa. Well, kailangan mo pangatawan. Alam mo ba, kasi ikaw yung father ng pamilya. Opo. At some point, kailangan mo ipilit yung gusto mo. Yun nga po. Naiintindihan ko yung gusto niya kumita ng pera. Diba? Mahirap ang buhay sa atin, diba? Yun nga po. Yung ating mga politiko, pag tumakbo sa eleksyon, puro trabaho pinapangako. Pero pag nandyan na yung nanalo na sila, yung pinangakong trabaho, parang wala ka na maramdaman. Yun nga po. Diba? Wala lang, nasagi ko lang po ha. O, wag kayong sensitibo. Makatama kayo ng kidlat. Alright? O, ganun na lang gawin natin ha. Ikaw muna umayos ng gulong. Halimbawa, iniinis ka na naman niya. Tapos yung pagkakataon na nakakapikon kasi pinagbibintangan ka na kung ano-ano, bumuntong hininga ka na lang muna. Alright? Magbig-alang-alang sa anak mo. Total, mahal mo itong pamilya mo, di ba? Oh. Eh, ganun talaga, sakripisyo ng bahagya, alright? Salamat sa pagtawag. Sige pa. Mga kaibigan, si Ricky po yan. Parang siya na po, medyo iniklihan ko ng bahagya kasi medyo silonching, medyo maingay ang paligid. Pero alam mo sila, nakakalungkot yung mga ganung pagkakataon na mas mahaba pa yung panahon na magkahiwalay kaysa magkakilala sila. Diba? Na ang naging goal na lang, nagsama sila ay maging magulang, hindi na para magsama na at tumanda na magkasama. Ay, nako.